sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-reach pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Good morning! Karambola sa Aliw 23. Live din tayo sa DWIZ 882 AM. Mapapakinggan at mapapanood ang Karambola sa DWIZ 882 AM sa aming website pa rin. Ako po si Conrad Baral, kasama natin si Joel Laksamana at si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ay, may sakit po. Silang dalawa ni Pare. Uso na naman ba trangkaso? Basta na, lagnat laki lang. Okay, live tayo. Lagnat laki, yung lang. Malalaking tao yan. Lumalaki lang, okay. Okay, live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Okay, ang aming text line kung gusto nyo makisali sa aming usapan, 0999-376-6768. Mapapanood ang Karambola sa digital free na Aliw 23. Sa Sky Cable, Channel 72 yan. Sa Channel 24 yan, sa Signal. Sa TV Plus, Channel 27, GMA Affordabox 32. Good morning! Good morning! Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning sa inyo. Good morning sa ating mga 500 athletes. Right, oo. At sila'y palipad na para sa Papalipad pa lang ba? Hangzhou, China. September 23. Pero today, meron silang send-off na gagawin para sa kanila ng Philippine Olympic Committee sa sa Philippine International Convention Center sa PICC. Ano po yan today na ang kanilang send-off ceremony dyan sa Philippine International Convention Center. Dyan yan sa Pasay, yung reclamation area dyan. At meron daw tayong 500 atleta. Philippine teams, pang-labing siyam na Asian Games sa Hangzhou. China, yung Hangzhou, yan ho yung... Tama ng pronunciation ko, sabi ko Hangzhou Hangzhou. Hangzhou. Okay, Hangzhou. Tama ka. Yung Lake City yan yung may malaking lake dyan. Dyan daw ang pinakamagagandang silk. Silk. Yung Hangzhou na yan. Okay. So, ngayong umaga, ang kanilang send-off ceremony. Sa September 23 po yan, alalayan natin yung ating mga... yung ating 40, ano sinabi mo? 300... 500 athletes. Well, 396 Filipino athletes. Okay. From 40 sports... 40, National Sports Associations. 163 officials. Wow. Ayun. 45 na bansa ang lalaban dyan. Magtutunggali. Sa Nung nakaraang Asian Games kasi, dyan sa Jakarta, 4 years ago, sa Jakarta po ginawa yan, naka-4 na gold tayo. Yan yung naalala ko yan si Yuka Saso sa golf. Si Heidelin Diaz sa weightlifting. At saka sa skateboard, si Didal. Tatlo lang ata, 3 gold. At saka 4 na gold, 2 silver, 15 bronze. Yan. Okay. Right. Dito ngayon ang ating mga player na talagang inaabangan natin dito. Nandyan si Heidelin Diaz Naranjo. Lalaro uli. Nag-asawa na si Heidelin, by the way. So, maglalaro siya. At ang ating boxing silver medalist sa Olympics, si Nesty Petesio, Carlo Paalam, at saka si Marshall Marshall. Actually, nung over the weekend, kasi nasa Rizal Memorial ako, napadaan ako, nandun si Yumir Marshall. Okay. Hindi pala pag sa personal, slim ang katawan niya. Sick. Kasi siya middleweight siya. Di ba nahalata, naka-Philippine jacket. Pero maganda, may kasama siya, pinakilala sa akin, si John Marshall. He is John Marshall, tama. John Marvin.
Okay. Ano siya, British siya, taga Isle of Man, pero British American kasi nanay niya British Filipino, sorry. Ang nanay niya Pinoy. Pinay. Ang tangkad, bro, parang model, parang kasi kamukha mo eh. Hindi naman. Ganda ng Sobra lalaki. At very humble, very understated. Anong sports niya? Boxing din, heavyweight. Boxing, Light heavyweight siya. Light Parang model ang itsura eh. Ang ganda ng lalaki. Pero ang galang niya, so sabi nila nanonood daw sila eh. Yung ating mga gold prospects lagi, syempre, hindi natin alam kung lalaro si Obiena sa pole vault. Yan po mga shoe-in. Maglalaro daw siya, saka si swimmer Kyla Noel. Okay, si tawag nito, si Yulo. Yung ating I'm not sure. gymnast. Okay, yan po yung mga kwan eh. Pero Ang iba ngayon, ang pinuno po ng delegasyon ay si Richard Gomez. uy! Pucha. Medyo, Pagkalat ang mga ganda lalaki. May glamour, Ayaw mo may ba glamour eh, ngayon glamour, ang ating Chard. sports. Well, si Richard naman fencer talaga yan. Nung Asian Games din talagang at Southeast fencer. Asian Yan. Games. Magaling din mag-golf yan eh. Right. Actually, totoo ka. Ngayon, yung ating maglaro basketball team, Ayan. agad-agad lang na form yan. 2 linggo nga lang mag-practice. At yung mga magagaling na lumaro noong FIBA World Cup, Okay. ay hindi raw makakalaro ngayon. So, talagang uphill climb yan. Pero lagi naman Pilipino, alam nyo naman, sumusuporta dyan sa basketball. Okay? So, ngayon, ang kanilang send-off ceremony, mamaya, alas 11, hindi natin alam kung televised yan. Malamang yan televised yan. Okay. Kasama rin yata yung si... Ang guest nila si Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi, yung PSC Commissioner, si Olivia Bongku. Kasama niya Magsasalita. kasama niya si Boss Richard sa yeah. para pareho silang head of delegation. Meron din atang incentives to Uy. galing sa gobyerno. Which is kailangan yan. Pero hindi kasi laki ng Olympics. Siyempre. Okay. Yan po ang ating kailangan suportahan. Yung ating mga atlet. dasal. At talagang through the Support airwaves, lang, support. suporta sa social Kung may media. kakulangan sa ating sports program, makikita natin kung ano na saan tayo? ang, Let's, wag na natin isipin yun, full support sa ating Full support atleta po at na. mga coaches. Kasi mahirap dyan. Alam mo, ang Asian is matindi ang lineup dito. I mean, top Asian countries, nandiyan ang Japan, Korea, China, okay. Australia ba? Well, I'm not Sa sure. Asian, no, Australia is not part of Hindi, Asia. pero, well, they, at times, they, Ang dyan, yung mga Middle East, Middle East. malalakas nandyan. din yan. Malalakas yan. Yung Israel, malakas yan. Okay? Kasama yan sa Asia eh. Yang mga... Ngayon, yung mga... Pero yung Russia, hindi kasama. Hindi Europe kasama. sila eh. Lumalaro. But tama ka, yung mga Kazakhstan, Middle Eastern mga... countries yan, yung mga parang European, East European, ano yan eh, ano ba, East European. Russia is not considered as a part of Asia, although Ang lalakas niyan, bro. geographically, nasa Asian continent sila. Hindi sila kasama rito sa Tsaka, Asian Games. Alam mo parang Conrad, alam ko, dito rin sa Asian, talagang madi-display yung mga various sports programs itong mga bansang to. Kasi lahat to modern na, talagang ginugulan nila ng pera, may mga programa. Yung ating Siyempre, programa malakas ngayon, dyan. tatapat din dyan. Walang iba kundi China. Of course. Sila pa host country. Pero makikita natin lalaban dyan ng Japan, ang Korea, yung mga industrialized country dito sa atin. Number 19 tayo noong sa Indonesia. Noong 2018, pang-19 ho tayo. Kahit naka-4 na ginto tayo, pero malayo pa din. Okay, 4 na ginto. Okay. Pero huli nga lang, basta banggitin natin ilang mga possible nga dyan. Well, binanggit mo na yung sinabi. Pero sa skateboarding, nandyan si Marjeline Didal.
Siya din yung nanalo ng gold doon sa Jakarta. Sa karateka, si Jamie Lim, ang anak ni Samboy Lim, at ang World Games champion na si Juna Chuki. Oo. Aha. At sa Jiu-Jitsu, si Meggy Ochoa. Mga inaasahan ba yan na magandang performance? Oo, talagang naghahanda talaga itong mga to. At yung World Cup squads natin sa women's football, at sinabi mo nga yung Sa football, okay, di ba? Nakapasok yan sa World tennis, Cup. yung pamangkin ni Si Alex Ayala. Si Alex Ayala. Naglaro will din be yan. there. Oo. So, maganda ang ating Tsaka sa boxing. Sa boxing, Yan, oo. sa boxing. na nga, mag-ahaya ko basta nakilala ko na yan, si John Marvin at si Yumir Marshall. Good luck, mga bossing. Lightweight. Light heavyweight si Light John heavy. Marvin, taga Wow. Isle of Man, at saka si Yumir Marshall. Good luck sa inyo, good skill. Magdadasal kami para sa inyong success. Very good. Very good. Meanwhile, delikado, bukas tataas na naman daw ng malaki-laki ang gasolina. Okay? Yan. Oo. Yan ang nagiging problema ng Pilipinas. Marami pang bayan. Ang presyo ng langis ngayon sa buong mundo ay umaabot na sa $90 per barrel. Wow. Hulihong na-hit yan, nung isang taon. Okay, yan $90. Nung isang taon, ang huling-huling na-hit niyan. Pero noon, mahigit sa $100 pa, $120, $130 per barrel. Last year, yan ang naglagay ng apoy sa inflation. At ngayon, mukhang umuulit na naman. Okay? Buong mundo, at ang dahilan ho dyan, daw, ay tumaas ang demand. Ibig sabihin, maraming gumagamit ng oil dahil nga, umaakyat na naman, nagnunumbalik ang sigla ng world economy, binawasan ng mga OPEC Plus. Yung OPEC Plus, yan po yung kartel na OPEC. Ng mga At yung mga hindi nila member, pero sumasali sa kartel, sa mga moves ng kartel. Okay? Since last year po yan, mga 9 months ago, na mga December ata yung peak niyan kung di ako nagkakamali. So, yan ang ating problema. Okay, yung inflation nanggagaling buong mundo yan. Kitang-kita natin na epekto sa atin, parin Joel, di ba? Sa bigas. Kaya nagkakaroon tayo ng issue sa bigas. Lagay lang natin sa perspective yung issue ng bigas. Buong mundo ho, medyo nagkakaroon ng pressure sa bigas, parin Joel. Alam ba yun? Oo. Ang Upward pressure. yes, actually. ang benchmark ng presyo ng bigas kasi, isa dyan sa mga, kumbaga, pamantayan, yung Thailand rice. Buong mundo ginagamit yan na benchmark di ba? Okay, Pare okay. Joel. Magkano ngayon yan Thailand rice? $600 per ton. Magkano lang yan dati? Mga year on year ho, 50% increase yan. Okay? So, hindi tayo magtataka kung bakit dito sa atin, ang bigas, tataas din ang presyo dahil malakas ang importation natin. Okay? Year to year ho, 50% ang increase ng presyo ng Thailand rice na isang global benchmark. Okay? At ang sabi po ng reports, in the past 25 years daw, ang mga importasyon ng bigas, ng mga ang buong ASEAN nag-i-import ng bigas, pero lang Thailand. Singapore, 100% importation yan. Maski Malaysia, maski Indonesia, nag-i-import yan. Ang mga hindi lang nag-i-import, siyempre yung mga nasa Indochina ang tinatawag, at saka yan Thailand. Sila po ay net exporter. The rest, maski Korea, maski Japan, nag-i-import yan. To very minimal. At China, malakas mag-import yan. In the past 25 years daw po, nagdoble ang importation ng bigas. Therefore, malaki ang pressure talaga sa presyo ng bigas sa international, global price, na tumaas.
tumaas ang demand eh. Nag-double nga in the past 25 years. Okay? Kaya pataas ng pataas. Ngayon, nagkakaroon ng strain sa supply dahil nga dyan ho sa pagtaas ng inputs na tinatawag. Tumaas ang oil eh. And I think yan ang isa sa talagang matinding dagok sa industriya ng bigas. Yung inputs para sa fertilizer, sa langis, sa gas. Kasi syempre, kinakarga mong farm to market yan eh. Tama. Kaya malakang ang epekto. Yan. But again, I must bring up, it doesn't help na wala tayong yung mga drying facility. Yun na nga, yung mga local processing, production natin. Production facility. Kailangan na talaga panahon na para tupagin. Kaya hindi tayo natin. makapalag sa mga, di ba? Balikan ko lang itong worldwide trend, parin Joel. Last point na lang ho ito. Yeah, of course. Noong kasing 2008, nangyari na yan. Nagkaroon ng krisis din sa bigas. At ang nangyari noon, umabot hanggang sa mga ibang mga goods, basic goods. Ang tinatawag po dyan yung spillover. Kasi ang bigas, basic yan. Pag tumaas yan, halimbawa, yung mga tao, nagmahal ang bigas, lilipat sila halimbawa sa tinapay. Pero tataas din yung presyo ng wheat. Ano ba tawag sa Tagalog niya? Trigo? Wheat. Ng wheat po, tataas din. So, kumbaga, merong spillover yung bigas. At yan, nakikita yan. Sa buong mundo, makikita dito sa Pilipinas yan. So, therefore, kailangan nating mag-adjust kung ano nangyayari sa global scene, kung tawagin nga, regarding dito sa bigas. Ano nga ba ginagawa natin? Okay. Ang unang suggestion po ay nanggaling kay Secretary Jokno na gusto niyang gawing zero na rang ang taripa ng bigas. Parang Joel, kami zero. Pero ngayon, noong Biyernes, nagkaroon agad ng hearing dyan sa Tariff Commission. Meron daw ho kasing isang lobby group, ang pangalan Foundation for Economic Freedom. Agad-agad, naghain ng petisyon dyan sa Tariff Commission, babaan daw ang taripa sa bigas from 35% to 10%. Para raw matulungan ang mga consumers. Yun ang kanilang sinasabi. Pagkatapos na sabihin agad ni Secretary Ben Jokno ng Department of Finance na gusto niya zero tariff. Na sinigundahan naman ng ating Economic Planning Secretary, Arsenio Balisacan. Maganda yan. At sinigundahan naman ng, sino pa ba? Sumigunda. Marami pa, congressman. Lahat sila may cambio sumisigunda. Sumisigunda. Ngayon po, ano ba epekto sa atin yan? Sinabi nila, yan tariff. Masama ang history natin sa pagbaba ng tariff. Sabi nila noon, yan tariff sa baboy, pag binabaan natin, malaki yan 40% to 5%. Ang binabaan, laki. Oo. Magmumura daw, hindi ho. Bagkus tumaas pa ang presyo ng baboy. So, it's not automatic na kapag binaba mo yan taripa, bababa ang presyo. Yan ang track record natin sa pagbaba ng tarifa. Does that give us encouragement? Lakas ng loob. Ang mga Pilipino po ba nagkakaroon ng lakas ng loob kapag naririnig natin ang solusyon ng ating mga policymakers, lalo na economic team, magbaba ng tarifa. Ikaw ba nagkakaroon ko ng kumpiyansa? Pag sinabi nila, magbaba tayong tarifa. Para ba? Anong nangyayari kasama ng track record natin. Ang aking pinakamalaking suliran nun dyan ay yung signal na binibigay mo sa mga magsasaka na hindi mo sila pinapahalagahan. But having said that, bro, again, from the government policy makers' point of view, itong the only way para ma-avoid ang potential shortage to alleviate. Well, again, it's a populist decision. Ang solution po, importation. Okay. Wala tayong magagawa doon. Wala tayo. Kailangan natin mag-import. Pero kailangan mababa ang tariff. Yun lang. At pag binababa yung tariff, will it result to lower prices?
Not necessarily. Iyon na nga eh. Yun ang punto dyan. And yet, malaki pong damage ang mangyayari sa ating agriculture kapag ginawa yung pagbaba ng tariff sa rice from 35 to 10%. Kung may cost-benefit analysis tayo dyan. Anong benepisyo? Magkakaroon ng bigas sa merkado. Oo. Bababa pa presyo. Politically, hindi mag-iingay ang mga tao. Hindi di ba? Pero bababa ba presyo? Meron ba tayong assurance na yun? Hindi kakamkamin lang po yan ng mga importer, yung pagbaba ng tariff na yan. And that's human nature. Wala tayong magagawa na. Yan ang human nature. Kaya nga may policy. Ang ating policy, kailangan tinitignan din niyang ganyan. Human nature. Kung sa kakikita eh. Ang mangyayari Gagawin mo yun. balance ang mangyayari. Well. Kasi look, ang pagtaas ng presyo, pwedeng i-point ng mga economic policy makers, inflation nga, this is worldwide. So, Yeah. be reasonable, Mr. Bakal. But what's happening on the ground? Bumababa talaga presyo ba kapag meron tariff? Wala nga tayong track record niyan eh. Bagkos, ang cost niyan, cost-benefit, sinasabi natin, ang benefit sa consumers, bababa nga ba presyo? Hindi po. Wala tayong track record eh. Kaya hindi malakas ang loob namin magsabing tama yan, bababa ang presyo. Kasi walang nangyari sa mga pagbaba ng tariff noon. Okay? Ito po ang sinasabi ng Federation of Free Farmers. Ano sabi nila ba? Ako, mas tiwala ako dyan. Si Raul Montimayor, Oo. doon sa hearing sa Tariff Commission noong Biyernes, nagsalita na. Kasi daw, itong mga ito, kung mag-compute sa likod lang ng envelope Back of the envelope computation. Uy, may magagaling na gano'n, ha? na ganun, Yung father-in-law ko Hindi kasi, seryoso. Yung father-in-law ko kasi grocer, saka businessman. Parang galing sa math, tapos ang komputasyon niya gano'n. pero magkano lang yan? Tapos tinutupi-tupi niya, nalagay sa bulsa. Ang nanay ko, hindi na nga naglalapis eh. Oo, hindi na. Mental computation. Old school, ha? Yun. Kasi nagtinda ng tela yun. Ganun din. Ang tela, matindi. Por yarda, bawat tela, iba presyo. Kung mga iba-ibang tela yung binili, ibang presyo ng por yarda. Tapos, gano'ng kadami yarda ang binili. Ang daming So there you go. variables. Do not knock back of the envelope type of computing. Malay mo, ganyan sila secretary. Kasi ganito raw po yan. Ganito yung matik-matik niya. Kumbaga sinasabi ng Federation of Free Farmers. Ang imported rice po, umaabot sa ang presyo ng landed cost. No? Wala pa yung tarifa dyan. Umaabot daw sa 27,000 pesos per ton. Ang ibig sabihin niyan, 27 pesos per kilo. Magkano natin binibili yun? 27, ha? Magkano natin bibili? Nasa 50, nasa 56. Ang taas nun sa 22 to 23, ha? Pero di ba, sige. Ang laki, no? Ako naiiyak na talaga. So, pagpalagay na raw ng importasyon natin kada taon, Okay. mahigit sa 3 million metric tons. So, yung 3 million po na yon at 35%, dapat kukolekta ang gobyerno ng 28 billion pesos at 35% tariff. Yan po ang kanyang matik-matik. Nitong si Ginoong Raul Montimayor na siyang pinuno ng FFF. Okay. Ngayon, pag binaba mo yan sa 10% lang na tariff, yung zero, wala na tayong pag-uusapan doon. Wala kang makukuha. Wala ka na makukuha. Yung 10%, pag binaba mo, maaabot na lamang daw yan sa 8 billion pesos na taripa na income. At pag nangyari yan, patay na ang farmers. Pag 8 billion. Why? Dahil sa tinatawag na rice tarification law. Yung rice tarification law na yan, binago na nila ang pangalan. Okay. Rice Trade Liberalization. Tarification law. Okay? Ang sabi po ng batas na yan, kapag daw ang kinitang taripa ng gobyerno sa importasyon ng bigas, lumagpas na 10 bilyon.
Kung ano man yung lagpas na yon, halimbawa naging 15 billion or 12 billion or 18 billion, yung mahigit doon sa 10 billion, mapupunta yan sa farmers. Okay. Okay? Right. Yung halimbawa, kung 12 billion, 2 billion yan mapupunta sa farmers, pantulong sa farmers, modernization, bibigyan ng libreng seeds. In a way, fertilizer. parang ayuda but in kind. Yung magagamit. Para gumaling sila sa Magagamit nila pagtatanim. sa bukid. Yan daw yung idea ng rice tarification. Kung ano yung kikitain ng gobyerno dyan, gagamitin para ma-modernize Ay, ang ating rice. maganda yan in paper. Ha? Hindi nga, paano kung 8 billion na lang ang taripa, ang income? Dahil 10% eh. Di wala na mapupunta sa farmers. Wala na. Yun ba ang gusto natin? Makakain yan. At the same time, they have to fight against importation. Andyan pa yung smuggling, andyan pa yung sari-saring palusot. Ito po ang problema. Dahil daw dyan sa importation na yan, sa tariff cut, on top na mawawala yung share ng mga farmers dyan sa income, sa tariff. No? Sabi ko nga, paglagpas 10 bilyon ang kinita ng gobyerno sa tariff, ibibigay sa farmers yun. But on top of that, meron pa raw pong losses ang mga farmers na napakalaki. Babalikan natin yan mamaya, 8:30 na po ng umaga dito sa Karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23. Live din tayo sa DWIZ 882 AM. Kasama natin si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Si Atty. Trixie Cruz Angeles. Ay, May sakit po. Sana gumaling ka na, Atty. Trixie Cruz. Namimiss ka ng ating mga tagapakinig at tagapanood. At si paring Jonathan De La Cruz. masama rin ang pakiramdam. Under the weather ng konti. Yan. Okay. Pero by the way, Okay. banggitin ko lang to at si bossing din to eh. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez Bossing mo ba yan? bossing sa Manila Standard. But anyway, they are holding a malaking meeting. Saan? Big meeting with oil players at yung mga manufacturers, stakeholders para paano ma-alleviate yung hirap sa ating mga kababayan. Bakit kailangan siya? Siyempre speaker siya. Tagagawa lang ng batas yan eh. He has gravitas. At he will try to convince lalo na mga canned goods manufacturers, food manufacturers. Tingin mo yung gravitas, wag muna magtaas. may epekto yan sa Enero. pesos and cents? Any little bit helps, you know. Anyway, at least Okay. nabanggit ko yan. Okay lang, Kung okay. nag-agree man o hindi. Okay lang, okay lang. Okay Okay lang. na sila. Ayan. Para sa akin, parang yung mga ganyan, puro mga kwan lang yan eh. Band-aid. Band-aid. Band-aid solution. Yung mga pa-meeting-meeting, mga parade-raid, walang sinabi yan. Ito ang sabi ng FFF. Mahilig mo sabihin nga yung importation, di ka boto. I mean, lahat tayo. Boto ako sa importation. Right. Dahil sa ngayon, sobrang kulang ng bigas natin. Pres- Ang ayoko, bakit nakasentro sa importation, lahat ng ating sinasabi ng mga government officials and policies, I want to hear them talk about production. Ayun. Tsaka yung mga logistics na Siguro yan. para maliwanag- Dapat po ang ating balita, punong-puno ng mga ginagawa natin dyan sa Kasi ang pag-increase dating ng mo dyan, production. paano ma-solve o paano ma-solve ang problema. Ang mga policy makers natin, yung Puro importation eh. Yung importation is not to solve the Parang problem. yan na lamang ang pwede This nating is gawin eh. basically just to keep the people, maayos. No. Walang nagrarally sa kalye, walang Hindi. Ano nangyayari? Hindi. Ayaw Yun lang alam nila kasi. Short term importation. muna. Dahil sila ang nagpapala. I don't want to give them the Optics. benefit of the doubt. Okay. Okay? Walang benefit. Dahil walang nakakainis. benefit of the doubt. Oo. Simula't simula. Yan lang ang sinasabi nila. Wala naman silang sinasabi tungkol sa production eh. Kumbaga, Okay. yun lang ang tool nila sa toolbox, yung Import! Wala nang iba. Automatic importation. I agree. Trade liberalization. Maganda taginting sa tenga nun, trade liberalization.
Maganda lang pakinggan, but it's a stupid policy. Okay. Yung trade liberalization, pwede ho yan kung meron kaakibat na suporta sa local industries para lumakas sila. Ang problema, pababayaan natin pumasok yung import. Yun namang local industries, hindi naman natin pinalalakas. Yan ho naging problema dito sa bayan na to in the past 40 years. Pagkus ang sinyali sa mga magsasaka natin, wala sila. Sige, sumali na kayo sa real estate. Ganun. Ang sinasabi ni Raul Montemayor, ganito pare. So mawawala yung ayuda o yung tulong galing sa taripa. Kasi nga, hindi na aabot sa 10 billion. Pag ginawa mong 10%, 8 billion na lang. So wala nang tulong manggagaling dyan sa rice tarification sa mga farmers. On top of that, ito po ang pinakamasakit. Yung pagbagsak daw ng tariff to 10% na petition ng Foundation for Economic Freedom. Sino ba ito mga to? Foundation for Economic Freedom. Para automatic, no sinabi ni Jokno, sabay agad sila. Para bang... Kumpas, kasama yan. Parang think tank for hire, hindi ba kaya? Hindi naman sobra ka siguro. naman. Hindi naman. Ano, Hindi para naman. bang timing. Basta nakita lang nila na kailangan ako They are consumers. commenting. Oo. Pero ang agad-agad Pabilis. At ang Tariff Commission, agad-agad nag-hearing noong Biyernes. Okay. Yan daw pong pagbaba ng tariff sa rice, sabi ng FFF, ang mawawala sa income ng farmers, aabutin ng 88 billion pesos. Mawawalang income yan sa kanila. Tapos, hindi pa sila matutulungan dahil wala nang manggagaling sa rice tariff. So, anong gusto nitong mga farmers group? 6 po na grupo ng mga farmers. Sa pinananawagan, Jokno, Balisakan, mag-resign na kayo. Resign. Oo, magbitiw na raw kayo. Wala naman kayo silbi. Hindi naman. Ganun lang ang sinasabi nila. Akala ko ba si Balisakan pinag-iisipang gawing agriculture secretary? Hindi, puro importation pa din. Okay, sige. Hindi, ang balita natin dyan, nung umpisa, noong 2022, nung papaupo pa lang si President BBM, kinausap niya si Balisakan at sinabi niya, kunin mo yung agriculture secretary. Oo. At tinanggihan daw. At ang balita, Smart guy. Okay, sige. ang balita, baka lalamunin lang siya ng sindikato niyan. Okay? Kaya pinasya ng presidente na ganun pala ang situation, siya muna mamuno para tignan natin kung may sinabi, kung kakayanin siya ng mga sindikato dyan. Kasi ang importasyon and smuggling and everything, magsisimula yan sa Department of Agriculture. Dahil sila ang maglalabas, mag-i-issue, magbibigay ng import permit sa bawat importasyon ng agriculture. Hindi makakagalaw yan hanggat walang permit from the Department of Agriculture. Kung maraming agriculture goods ang smuggling, pwede nating sabihin, nagsisimula yan sa Department of Agriculture. O nandyan yung racket. Okay? Ito pa ang isang sita. Okay. Diyan sa tarification na yan, na ibabaraw ang tariff to 10%. Ganito pala yan, pare. 85% ng ating imported rice ay yung tinatawag na premium grades. Yung mataas na klase. Right. Yung mamahaling bigas po, yan yung mga tipong umaabot ng mahigit 50 pesos per kilo. Oo. Yung mga ating mahihirap na gustong tulungan nitong si Secretary Jokno at Secretary Balisakan at nitong Foundation for Economic Freedom. Yan bang mahihirap? Can they afford Hindi yan ang the premium hindi yan ang nabibili grades nila. of rice? Ayon po sa record mismo ng Bureau of Customs, 85% ng ating rice importation ay premium grade. Sino bumibili niyan? Sila lang. Mga member niyang Foundation for Economic Freedom. Yes, sila, yung mga cabinet secretary, yung mga nakatira po sa mga exclusive Hindi rin. villages. Yung mga
Restaurant. commercial, restaurant, lalo na yung mga karinderya, mga kaibigan ko dyan, dahil inamin nila sa akin, sir, hindi kami pwede maghain ng bigas. Yung pinakamababa, yung 41.50 pesos per kilo. Hindi bibilin. Hindi bibilin. Ayaw ng tao ng gano'n. Gusto nila yung medyo fluffy yung kanin, magandang sabawan. Well, meron mga local na gano'n, sinandoming gano'n. Oo. Yung mga sinandoming o yung dinurado. Sabi na, lilipat sa kabilang karinderyeng. Kaya nga, dinurado, pero hindi yan yung mga premium na imported. Okay lang. So kung ganun ho, sino makikinabang dyan sa policy na pagbaba ng tarifa to 10%? Di ba yung mga meron din? Matutulungan ba natin yung mga walang-wala? Iyon nga ang ating pinoproblema eh. So yung bang policy po na ibaba ang tarifa, titirahin nyo na yung mga magsasaka. 88 billion losses. Mawawala yung kanilang share sa tariff. Hindi naman makikinabang yung mga mahihirap. Pero bang it doesn't hit the spot. Meron po ba tayong pinagkukuha na pinag-isipan ba yung suggestion na yan? Well, pinag-isipan ng kumakain ng mas mahal na bigas. Sasagutin ko yung sarili kong tanong. Knee-jerk. Knee-jerk. Reaction po yan. Kasi nahirati na tayo na bawat may problema, import tayo. Hindi, tsaka So para gumanda importation, ibaba natin yung tarifa sa 10%. Automatic na yan, nahirata. May ginagawa ka. May ginagawa sila. Mali naman yung ginagawa mo. May ginagawa. Para sabi, wala kang ginagawa. Hindi ganun ang nangyayari. Hirap naman nun. Ang hirap naman nun. Ang problema ho, As if doing something. nag-import na nga tayo at lahat. Dumating na lahat dito yung bigas. Bagkus hindi pa rin, nagwala pa rin ang presyo ng bigas. Ano daw ba ang problema dyan? Di ba sinabi nila, hoarding. Yung smuggling, hindi ho yun ang cost ng pagtaas ng bigas. Sa ganang akin, kapag nag-i-smuggle, therefore hindi nagbabayad ng tariff. Dapat mas mababa ang presyo ng bigas. Di ba? Smuggled na nga yan eh. Di mas mababayan, hindi ka nagbayad ng tarifa. Ang nangyayari po kasi, hino-hoard dyan, pati yung mga smuggle, para lalo silang kumita. So ano problema? Yung hoarding. So, kamakailan, mga 2 weeks ago, nag-grade ho na nag-grade. Ang, hindi ko alam kung Bureau of Customs or House of Representatives yung nag-grade eh. Joint, triple, ano yata eh. Joint ba yun? Bakit na nasa dyaryo? Si speaker lang, turo na turo. Kasama yung police reporter. Yung advisor niya na police reporter. Oo, yun lang ang turo. May napansin ho si Senator Chis Escudero. Sabi niya, ba't walang nakasuhan dyan sa mga raid na yan? At bakit daw hindi inilalabas ang mga pangalan ng mga traders o may-ari ng mga warehouse na na-raid? Ano raw ba tong operation na to? Hindi, pero may mga retrato at video ng sako ng bigas doon. Tinuturo ni CPP speaker. So, happy na tayo, kumisa ko. Again, may ginagawa. May nangyayari. Ikaw naman optics. You are so, pa rin. Naghahanap ka pa solusyon. No? Ay nako. Mas marami pa daw i-raid ngayon ang Bureau of Customs. Dito sa ating comment section po dito sa ating mga social media. Nagtataka sila, bakit puro raid na naman? May na-raid na naman daw, 40 million. Diyan sa bandang Paranaque. Ito na naman daw, you have 15 days to prove, to show the documents, validity of your importation. So, yung pong na-raid sa Bulacan, ang balita, nagsabi sa atin ito, si Attorney Trixie Cruz Angeles. Ang nadampot niya hong informasyon, pinakawalan daw lahat yun. Kumbaga, yung 15 days, napatunayan nitong mga may-ari ng warehouses na lihitimo yung kanilang stocks, yung kanilang importation. Dahil sa ganyang operasyon, ang hoarding, wala kang makakaso dyan, pare.
Walang batas laban sa yung specific na batas. Maski may batas eh. Hoarding. Ni-raid mo ang isang warehouse. Puno, sabihin mo na, punong-puno ng bigas. Aba, karapatan ko yan, warehouse ko yan eh. Na magtago ng bigas eh. Aanin ko yan, warehouse, kung di ko dyan itatago. Di ba? Kahit na filled to the brim. Yung warehouse na yan, hindi mo pwedeng sabihing hoarding. Dahil puno yung warehouse eh. Paano mo masasabing hoarding yun? Paano mo patutunayan yung hoarding doon? Dahil nandun yung stocks ng bigas, hoarding ka na. Eh yan nga ang papel ng warehouse, di ba? Mag-imbak na. Itago yung stocks. So, paano mo sasabihin Tapos ibebenta mo kung kailan mo gusto ibenta. Ay, di ba? Negosyante ka eh, ganun yun. Paano mo sasabihin hoarding yan? Napakahirap niyan. Ang kaya mo lang, pwede mo lang ikaso dyan, smuggling. Walang nakasunod sa smuggling. At may papeles yan malamang. Na Lahat po ng fake original. kahit Papeles. smuggle dyan, may papeles yan. Maniwala kayo. Hindi pwedeng wala. Ang sinasabi, kasi, bago ka makapag-import ng bigas, bibigyan ka ng import permit ng Department of Agriculture. Kung may import permit ka, paano mo masasabing smuggle? Masasabi mo smuggle dyan kung hindi ka nagbayad ng tamang taripa. Okay, yan. Okay? Alam naman natin, pwede magkaroon ng magic dyan sa documentation ng Bureau of Customs pagdating sa bayaran ng tarifa. May mga fake original dyan. Okay? Hindi, tsaka doon sa raiding party, may kasama ng gusto. Sabi ko, that in itself, puwatsa Ang naman. dali-dali. Para namang, Paano kang... wala. Sabi ng presidente, your days are numbered. Smugglers. Wala pa na kakasuhang smuggler. Why? Palagi may dokumento yan eh. Hindi ganun kahirap mag-produce ng documents. Okay, yan ang nangyayari sa kaka-raid na yan. And it's not solving any. Hindi nagkakaroon ng solution dyan. Okay? Ang maaari na siguro yung technical smuggling na dapat, kasi iba-ibang antas yan ng taripa, depende anong quality ng bigas. okay. Kung totoo itong sinasabi na 85% according to Bureau of Customs record, premium grade, dapat napakataas ng tariff niyan. Yun po ang hanapin nyo. Well, ang deklarasyon nyo, napakababa niyang tariff dapat dyan. Yung pala, premium grade dyan. Nandoon ang bakbakan dyan, yung technical smuggling. Pero yung technical smuggling, napakadaliling So, dapat pala sa raid na yan, para bang napapanood mo yung mga French Connection, lalaslasin mo ng konti yung bigas. burike. Buburikihin mo. Sasampulin mo ng konti. Magandang klase. Kasi doon malalaman eh. Kasi yan yun. I mean, you're supposed Paano kung kunwari lang yung raid? Ako naman, lagi ka na mga negatibo. Paano lang, Ating mga I'm just saying, kung mambabatas at- papaano kung ganon. Kasi ang house, hindi ho nila trabaho mang raid Kaya hindi ko maisip na bakit sumasali sila sa raid. Hindi nga rin nila trabaho mag-set up ng meeting para sa mga stakeholders. Mga stakeholders. Ano ba? Oo, Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. proactive. Okay. Okay, anyway, tuloy mo lang. Okay. Proactive sila. So, ang sabi po ngayon, ang talagang solution sa ganang amin sa Karambola, kapag merong ganyan nangyayari sa trading side, nagkakaroon ng manipulation, price manipulation, pwede hulihin natin, kung mahuhuli natin. No? Pero ang mas maganda dyan kasi, kung merong competition, kasi kung nag-hoarding kayo, pag nag-hoarding kayo, mabubulakan kayo ng bigas pag hindi nyo na dispose yan, bubukbukin. Dati ang may papel niya, National Food Authority, na kapag nakikita nila tumataas ang presyo ng bigas sa palengke, magre-release sila ng stocks nila at pupunta sila sa merkado at sila magbebenta. Therefore, yung mga may hawak ng bigas na private sector, mapipilitan sumabay doon sa presyo nila. Kundi pupunta lahat sa NFA.
Okay? Ang nawala dyan ho, yung element ng NFA. Yung market force na sinasabi, sumasali ang gobyerno doon. Nagsalita ng presidente, sinabi niya, parin Joel, di ba? Gusto niya ibalik yan. Yung NFA, kinokontra ho siya ng mga mambabatas. Okay? Ngayon, ang sinasabi, para makatulong naman sa isang dako, sa isang banda, hindi doon sa consumer, doon sa pagbenta sa palengke ng bigas. Ang NFA nagsasalita, doon naman sa kanilang pagbili sa mga farmers. Dahil ang papel na lang ngayon pare ng NFA, bumili ng bigas, mag-ipon ng bigas para sa mga kalamidad. Yung tinatawag na buffer. Hindi na ho yung para sumali sa merkado at doon makipag-compete sa mga sa mga traders. Ang sabi po ng NFA, tataasan na raw nila ang pagbili nila ng bigas ngayong wet season. 22 to 23 per kilo. Dati ho, 19 pesos per kilo nila binibili. Yan ang kanilang statement. Pero pare, ang problema ko dito nga, kung wet season yan, big sabihin, basa yung palay, wala naman pong drying facilities ang NFA. Paano kaya yan? Magpapatuyo sila doon sa multipurpose? Oo, sa multipurpose, sa highway. Sa highway, kaya pala meron bill, naka-expand ko naka-expand, lapad ng highway nyo hindi naman ganun karami yung sasakyan dito. Hindi, yung tinuro niya sa akin, nakabilad. Paano pag may dumaan na sasakyan? Maingat sila, maganda ang pagkakaano. Tsaka huwag mong dadaanan, magagalit sa iyo yung mga... saan ka dadaan? Sa gitna. Iwasan mo yung Iwasan mo. Iwasan mo yung palay. Kaya marami tayo tawag nito, yung natatapon. Oo, yun lang. Spillage, yung losses. Losses, marami yan Double digit po yung losses natin yan. Samantalang napag-usapan na natin, meron palang mga teknolohiya, yung drying facilities na hindi na Portable. Portable. Pati milling, meron Milling, oo. ba't hindi tayo mag-invest doon? Yun ang sinasabi ko, ba't hindi natin pag-usapan yan? 15-day buffer stock daw po ang gagawin ng NFA. Pero sa ngayon ata, nasa lang sila, 7 days So marami silang ibibilin po na bigas. Makakatulong yan sa mga farmers, bakit hindi? Aminado tayo dyan. But that's not enough. Yung move ng NFA. Apparently, ngayong third quarter, makukuha na ho nila yung kanilang budget sa na pambili ng bigas. Okay? Ngayon, ano ba yung binabasa mo? Yung rice warehouse? Yung warehouse pa rin na sinasabi mo yung sa Las Piñas at Cavite. 40 million pesos. Now, okay, ang sabi nung mga nakukita nila doon sa warehouse, hindi kami, smuggler. Traders lang kami. Now, binigyan sila ng 15 days to come up with yung documentation. Na naman. That's it. Ngayon, si Senator Francis Escudero, tinatanong niya, teka muna, dapat hindi tayo matapos doon. Dapat, di ba, yung meron? Tinatanong niya, nakakasuhan ba yan? Ang balita natin, yung warehouse sa Bulacan, napakawalan ho lahat yan. At hindi natin alam kung ano nangyari, bakit napakawalan. Right. Wala nang follow-up report, yung po mga non-raid. Ang pinaka-follow-up report, nagbigay ng $2 million sa Harvard. Wag daw komentan yun. At, sabi. It is, nire-respeto ni Speaker Romualdez, yung, what do you call this, yung, sa akin naman kasi, donation sa kanila. yung pera niya, kung saan niya gustong gamitin, okay lang sa akin. At gagamitin pera naman niya daw para sa pagtatayo ng Pilipino, course yata sa Harvard. Bakit siya kailangan mag-finance nun? So, hindi yung Harvard. Hindi, ang Harvard umaasa sa mga private donations din yan. Anyway. Siguro, hindi. Yung mga mayayaman talaga naman nagbibigay dyan endowment. Nagbibigay dyan, oo. At mga malalaking korporasyon. Sino ba naman yung $2 million? Malaya. Diba? Trap in the bucket. Romualdez ke. Oo. Okay. Ngayon, yung bigas ho na yan, Oo.
malaki yung timbang niyan doon sa ating inflation. Okay. Ang inaalala ngayon dahil dito sa nangyayari sa bigas, baka bumalik yung inflation. Okay. Ang tanging paraan po para makontrol ang inflation, mapigilan yung pagtaas, ang central bank. Ihigpitan na naman ang money supply. Okay. Credit, tataasan po ang interest. Yan, pag ginawa yan ng central bank, masasakal ang economy. Matindi yung epekto niya sa ekonomiya. Sa business, lahat. Magmula ho doon sa pinakatuktok. Interest rates pala, patay ka na dyan. Ayun na nga, hanggang dyan sa pinakamaba, may epekto sa atin yan. Pag interest rates ang Dun sa bit ko sa real estate, that's bad news, bro. Dahil interest rates pa, ba't bibili? taas, taas. Hindi bibili yung tao ng ng Yan ang epekto na ang bigas. estate, oo. Mga anak ng problema yan. mga anak. Sana nga wag makita, wag natin malaman yun, makita yun. Pero ang forecast po, sa ngayon, ang forecast na agad, hindi malamang malagpasan natin yung target na inflation rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Ang meron hong grupo na mga manufacturers na humihingi sila ng karagdagang presyo. Isa na dyan, ang mga grupo ng mga panadero. Panadero. Yung pandesal. Baking. Tinapay. Okay. Umihingi ho sila ng pagtaas daw ng presyo. Ayan na yung inflation na sinasabi natin. Yari na naman ang kaibigan kong si Ed Pincanyan dahil sa bakery business. Ay, may issue sila. Oo, may- Pare matatapos na kasi Oo. yung dumping, anti-dumping tariff na ibinigay ng Tariff Commission dyan sa wheat na nanggagaling sa Turkey. Flour. Flour and wheat na nanggagaling po sa Turkey. Ang claim ng mga local flour producers, dumping daw yan. Ibig sabihin, yung Turkish flour, mahal binebenta sa Turkey. Pero dahil sa exported to the Philippines, binabagsak ang presyo. Okay. Yan po ang tinasabing dumping. Siyempre, hindi ka makakalaban doon kung ikaw ay local flour manufacturer. Nangyari ngayon, mag-e-expire na yung anti-dumping tariff. Kasi po ang Tariff Commission, kapag nag-petisyon kayo dyan, sinabi niya, mamamatay kami dahil yung dumping yung Turkish flour. Bibigyan kayo ng taripa niyan. Matatapos na ho yung taripa na yun. So, kailangan lumaban na ito mga local. Kahit mga dumping price. Okay lang sa akin yung dumping price. But kasi ho, in the end, sana ma-reflect sa presyo. Ang problema, kung dumping price nga yan, pero ibubulsa naman ng mga traders, walang epekto sa ating consumer. Oo. Ang kabayaran niyan, yung cost-benefit na sinasabi natin, papatayin mo yung mga local flour makers. Ganyan ho ang nangyayari sa atin. Ganyan ang nangyayari sa tires, mga gulong, sa tela, mga textiles, sa mga ceramic, tiles, tires and tiles. Ating mga marubasa dati. Yan, Lepanto. Lepanto. Mga matayan. Okay? Okay, babalikan natin itong issue ng inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 9 o'clock na po ng umaga dito sa Karambola sa Aliw 23. Magbabalik kami. Karambola sa DWIZ.